Magandang araw mga katakot, si Robert po muli at may kwento na namang katatakutan na sana ay pakingganin nyo hanggang sa huli dahil may mensaheng mapupulot tayo sa kwentong ito. Bago ko po umpisahan ang kwento ay ini-encourage ko po kayo na mag-subscribe sa aking channel lalo na kung bago ka palang napunta dito dahil libre naman po ang pagsuporta. Pindutin mo na rin ang notification bell para updated ka sa lahat ng i-upload ko at para patuloy akong makapagbahagi ng mga magagandang kwentong inyong mapapakinggan. Pwede rin po kayong mag-comment pagkatapos ng video at malugod ko pong babasahin ang mga komento ninyo at sasagutin ang inyong mga tanong. Salamat po at umpisahan na natin ang kwento tungkol kay Fernan at si Kamatayan. Magandang araw po Sir Robert. Ako po si Sarah at dati po akong marketing supervisor sa isang kilalang kumpanya. Ang pangyayari pong ito ay matagal nang naganap sa buhay ko pero isa po itong karanasan na hinding-hindi ko makakalimutan. Ito po ay naganap ng mga panahong magkasintahan pa lang kami ng asawa ko na ngayon na si Josh. May iba't ibang pamahiin po tayo o paniniwala tungkol sa mga taong nagpaparamdam na sila ay mamamatay na, hindi po ba? Kadalasan ay mapapansin, mapag-uusapan o maaala-ala na lang natin ang mga huling salita nila kapag sila ay wala na sa ating piling at sumakabilang buhay na. Hindi ko po maintindihan kung paano ba maiiwasan ang isang kamatayan na malinaw na ipinahayag ng isang tao sa mga ikinikilos niya at sinasabi niya. Lagi kong tanong sa aking sarili, kung talaga bang nararamdaman ng isang taong mamamatay na siya o nalalapit na ang kanyang wakas. Ang ibabahagi ko po sa inyo ay naganap noong taong 1994. Buwan ng Agosto ay masaya naming ipinagdiriwang ang kaarawan ng nooy boyfriend ko pa lang na si Josh. Naroon kami sa kanilang bahay kasama ng makulit niyang barkada at ilang mga kaopisina ko na matagal ko na rin namang naipakilala sa kanila. Sa lahat ng barkada ni Josh, ang pinakamakulit ay si Fernan. Kung sa bawat barkadahan ay may isang tao na laging bumubuhay sa mga kwentuhan at biruan, siya na yon sa barkadahan namin. At sa kahit anong okasyon meron ang barkada, ay hindi maaring hindi siya kasama. Madaldal kasi at kwela si Fernan. At kapag bumanat na ng kanyang mga patawa ay malamang na sumakit ang tiyan mo. Kaya naman walang masyadong nakapansin sa kanyang mga unang pahiwatig na siya ay mamamatay na. Sa kalagitnaan ng aming inuman ay napanggigilan siya ng isang barkada kong si Joy. At pinitik siya sa tenga dahil sa sobrang kulit. At sinagot lang niya ito ng, "Sige, ginaganyan niyo ako pag ako nawala. Lahat kayo ay dadalawin ko at pipitikin ko rin ng isa-isa ang mga tenga nyo." Tinawanan lang siya ni Joy at hindi pinansin ang kanyang sinabi. Pati ang mesa ni Josh ay napunan niyang bagong barnis at nasabing, "Ayos tong mesa mo paring Josh. Parang ikaw lang na walang kabuhay-buhay. Pwede ba kitang arkilahin para magbarnis ng ataol ko?" Umarte ito nang nakapikit at idiniretso ang katawan tulad ng sa patay. Sabay tawanan na lang ang buong barkada. May pahiwatig pa siyang, "Sa darating na Pasko, pagtataguan ko muna mga inaanak ko at uhukay ako ng malalim na basement para hindi nila ako makita. Pag nakita nila ako, di pung, eto pamasko. Nakaredy naman ako." Noong una, ay hindi namin pansin ang mga pahayag niyang ito. Tricycle driver sa lugar namin si Fernan at maliit lang ang kinikita niya kaya matagal na niyang pangarap ang makapag-abroad. Ang mga sumunod na pahiwatig ni Fernan tungkol sa kanyang nalalapit na pagpanaw ay naging kapansin-pansin na sa akin. Nagsalita kasi si Fernan ng, "Sa susunod na magiinuman tayo wag naman sa bahay lang ng may birthday. Ang lalakas niyong kumita sagot ko naman ang kwento. Bakit di niyo man lang ako dalhin sa ibang lugar at pakainin niyo naman ako ng mga luto ng restaurant?"
Para naman memorable, di ba? Baka kasi hindi na tayo magkita-kita sa susunod pag nag-abroad na ako. Tinanong siya ni Ellie, "Bakit nan? Tuloy ka na ba? Saang bansa ka naman pupunta?" Nakangiting sinagot ito ni Fernan ng, "Mabait naman tayo pre, kaya sa heaven syempre." Sabay tawanan lang ang buong barkada. Pagbanggit niya ng heaven, ay naalala ko tuloy bigla ang pictures namin noong nakaraang nagkasama-sama ang barkada sa binyag ng inaanak kong si Heaven. Hindi pa uso noon ang mga cellphones at kakapadevelop pa lang namin ni Diyos noon ng mga pictures sa isang malapit na Kodak branch. Tinanong ko muna si Josh bago ko ipakita sa barkada ang mga pictures na pinaprint namin. Sa mga pictures na yun kasi ay 3 kuha ni Fernan ang wala siyang ulo o burado ang parte na kung saan naroon dapat ang kanyang ulo. Kapag sinilip mo sa negatives ay wala pa rin talaga siyang ulo. Kaya sinabihan siya ni Joy na, "Oy Fernan, tumigil ka na nga sa mga ganyan mong biro kasi hindi maganda ang ibig sabihin ng mga pictures na to." Nasundan pa ito ng pagtatapat ng isang kabarkadang si Jerome na kanina lang daw habang naninigarilyo siya sa labas at parating pa lang si Fernan na sakay ng kanyang tricycle ay nakita niya itong wala ring ulo. Kinilabutan ako sa mga narinig ko ng sandaling iyon. Kahit hindi naman talaga ako masyadong naniniwala sa mga ganoong pamahiin, ay may tiyuhin din kasi ako na minsang nakita ng nanay ko na pasakay ng jeep na walang ulo. At matapos lang ilang araw ay namatay ang tiyuhin ko na yon. Kaya naman, binanggit ko din ito kay Fernan at sa buong barkada. Tinawanan lang yun ni Fernan dahil nagkataon lang daw ang mga pictures at baka bunga lang daw ng mga liwanag sa litrato kaya nawawala ang ulo niya. "Papakainin niyo pa ako sa mamahaling restaurant at hindi pa ako kukunin ni Lord," dagdag pa niya. Muling bumalik ang tawanan namin at nangako ako tungkol sa aking nalalapit na kaarawan. Sinabi kong next month na ang birthday ko at imbitado ko silang lahat. Sabi ko pa ay kakain kami ng bulalo sa Tagaytay at didiretso sa Paete, Laguna para mag-overnight swimming. Kaya sinabihan ko si Fernan na huwag siyang mawawala sa birthday ko. Dagdag ko pa na sa amin siya sasakay sa owner type jeep ni Josh para masaya ang biyahe namin. Saktong Sabado noon ng Setyembre 10 at kinabukasan ng Linggo ang birthday ko. 2 sasakyan ang ginamit namin para pumunta sa Tagaytay at kumain ng masarap na bulalo. Pagkatapos nun ay dumiretso kami sa inarkilang resort sa Paete, Laguna. 5 lang kami sa sasakyan pero dahil sa amin nakasakay si Fernan ay buhay na buhay ang biyahe namin. Kasi talaga namang napakakulit ng mga banat niya at gustong gusto rin yun ni Josh dahil hindi siya inantok sa pagdadrive hanggang sa marating namin ang resort. Naging masaya ang overnight swimming namin pero alas 12 pa lang ng tanghali ng sumunod na araw ay umalis na ang isang sasakyan na Isuzu Crosswind na dinadrive ni Jerome. May 7 sakay ito dahil karamihan sa kanila ay may pasok pa kinabukasan ng Lunes. Kami naman dahil sa nakalib ako at ang 2 ko pang tauhan at barkada ko na rin na sina Joy at Marjorie ay nagpa-extend pa ng kaunti. Sinulit namin ang aming bakasyon at nagbabad pa sa pool habang nagkukulitan at nagbibiruan. Alas 5 na ng hapon nang kami ay umalis ng resort. Napagkasunduan ng grupo na along the way na lang ulit kami kumain ng hapunan. At gusto nilang balikan namin ang masarap na bulaluhan sa Tagaytay. Bale, ang sakay ng aming owner type jeep ay syempre si Josh bilang driver at ako na katabi niya sa harap. Ang nasa likuran naman ay sina Marjorie, Joy at Fernan. Malaki pa ang space sa likuran kahit pa may mga bags kaming dala. At sinadya ni Fernan na bakantehin ang isang side ng upuan para nakakahiga daw siya.
Kumagat na ang dilim at nagbalak kami na balikan ulit ang Bulalohan sa Tagaytay. Pero hindi na namin narating ang Tagaytay ng gabing iyon dahil hindi napansin ni Josh ang daan kung saan siya nagkamali ng liko. Hindi na namin nakilala ang aming lugar na dinaraanan. Napansin na lang namin na masyado ng madilim ang lugar at tanging ilaw na lang ng sasakyan namin ang nagbibigay liwanag sa daan. Ang mga sumunod na pangyayari ay mas lalong ikinatakot naming lahat. May mga nakikita kaming mga lalaking nakabarong na naglalakad sa dilim ng daan. Kapag babae naman ang aming makikita, ay nakabihis ng barot saya na pang sinauna pa. Kahit gusto man naming magtanong ng direksyon sa kanila, ay hindi kami magkalakas ng loob dahil sa nakapagtataka na may mga taong naglalakad sa ganoong kadilim na lugar na wala man lang ilaw na bitbit at ang mga kasuotan nila ay tila ba sa mga kaluluwang gumagala. Tahimik kaming lahat at pare-parehas ang aming iniisip na ang aming mga nakikita ay mga kaluluwang ligaw ng mga taong namatay na. Napansin din ni Diyos na paikot-ikot na lang kami sa lugar dahil pangalawang beses na raw niya nakikita ang mga taong aming nakakasalubong at ang poste na may katabing malaking puno. Hinubad niya ang kanyang damit sa kanya binaligtad iyon. Sinabihan din niya kaming lahat na magbaligtad ng damit namin dahil kami raw ay naliligaw na. Sumunod kami sa sinabi ni Josh dahil lahat kami ay nanginginig na rin sa takot. Hanggang sa makakita si Josh ng isang daan na maaaring magdala sa amin pabalik sa highway. Tahimik pa rin ang lahat at maging si Fernan ay hindi na nagawang magpatawa pa. Si Joy at Marjorie ay naiiyak na rin sa takot at lahat kaming mga babae ay nagpapanik na sa tuwing may makakasalubong na kaluluwa dahil ang mga ito ay lumalapit sa aming sasakyan at humahabol pa sa amin. Wala naman takip ang aming sasakyan kasi nga owner type jeep ito. Medyo na bago na ang aming dinadaanan dahil hindi na namin nakita ang poste na may katabing puno. Ang inakala naming tamang daan ay nagdala sa amin sa mas nakakatakot na lugar dahil may mga humaharang ng kaluluwa sa kalsada. Hanggang sa mahagip ni Josh ang isang lalaki na maitim ang itsura. Wala kaming naramdaman na nasagasa ang katawan na maaaring magpaalog sa sasakyan kahit pakitang kita namin na humarang lalaking iyon sa dinadaanan namin. Ilang saglit lang ay nagsalita si Fernan ng, "Paring Josh, may kasama tayong pasahero. May katabi ako pero huwag niyong titignan." Sa kabila ng babalang iyon ni Fernan, ay napalingon pa rin ako sa likuran ng sasakyan at nakita ko roon na 4 na nga silang nakasakay sa likod. Madilim ang ika-4 na pasahero at may dala itong karet na may mahabang talim. Hindi ko alam kung paano ito nagkasya sa sasakyan, pero kung paano inilalarawan ng mga artist si kamatayan ay ganoon din ang itsura nito at napakalaking tao niyang tignan. Siyempre, kitang-kita rin ni na Joy at Marjorie ang dagdag na pasahero, kaya sa sobrang takot ay pumikit na lang silang dalawa at yumuko. Nakita ko pa ang nagliliwanag na mga mata nito sa saglit na sandaling napatitig ako sa kanya. Tila ba 2 ilaw na pula ang mga mata niya, kaya bigla rin akong napayuko at tumarap na lang sa aming dinadaanan. Si Josh naman ay pilit pa rin inaalam ang daan papuntang highway kahit nakikita rin niya sa rearview mirror ang itsura ng bagong pasahero. At nakita raw niya na inakbayan pa nito si Fernan at parang may ibinubulong. Hindi naman kumikibo si Fernan at patuloy lang din na nakayuko. Sa wakas ay narating din namin ang highway. Nawala na rin si kamatayan sa gawing likod ng sasakyan. Pero tahimik na nakayuko pa rin si Fernan sa kanyang kinauupuan.
Napatulala na lang ako at parang alam ko na ang nangyari. Kinakausap ko si Fernan pero hindi na siya nagsasalita ng mga oras na yon. Inalog-alog siya ni na Joy at Marjorie at kinausap din pero wala na talaga si Fernan. Inihinto ni Josh ang sasakyan sa tabi ng poste na may ilaw. Umiiyak na rin kaming tatlo habang inihihiga ng maayos ni Josh si Fernan sa likod ng sasakyan. Ipinikit ni Josh ang mga mata ni Fernan at tumingin siya sa paligid. Pagkatapos ay naisipan niyang pakiramdaman ang pulso at pati na ang dibdib ni Fernan. Bigla siyang nagmadaling bumalik sa driver's seat at pinatakbo ng matuli ng aming sasakyan. Tumitingin siya sa paligid habang binabaybay namin ang highway at naghahanap ng maaring mahinga ng tulong. Tinanong ko siya kung ano ba ang lagay ni Fernan. May pulso pa daw si Fernan at kailangan naming madala siya sa ospital. Hinawakan din ni na Joy at Marjorie ang pulso at dibdib ni Fernan. Nahirapan man sila dahil sa patuloy na paggalaw ng sasakyan, ay nakumpirma pa rin nilang buhay pa nga si Fernan at tumitibok pa ang kanyang puso ng mga sandaling iyon. Napagkasunduan din naming apat na wala muna kaming pagkukwentuhan ng mga nangyaring kababalaghan na naganap sa loob ng sasakyan dahil malamang na walang maniwala sa amin. Naidiretso namin si Fernan sa Pasig City General Hospital na kung saan siya tuluyang binawian na ng buhay. Napakahirap ibalita sa kanyang mga kamag-anak ang pagpanaw ni Fernan dahil napakasaya at napakalakas pa nito kahapon nang umalis mula sa kanilang bahay. Lumitaw sa otopsiya na heart attack ang ikinamatay ni Fernan at maraming taba ang nagpabara sa kanyang puso ayon sa doktor. Ito ang araw na hinding-hindi ko malilimutan dahil isang masayahing kaibigan ang nawala sa aming barkada sa akin pa mismong kaarawan. Siyempre, ikinagulat iyon ng iba naming kabarkada na nauna nang umuwi at lula ng isang sasakyan. Takang-taka sila sa bilis ng mga pangyayari dahil masaya pa silang nagpaalam sa amin at kay Fernan ng tanghaling iyon sa may resort. Ang lahat ng pahiwatig ni Fernan ay hindi namin namalayan hanggang sa ma-realize namin na ang ilan pala sa kanyang mga pahiwatig noong kaarawan ni Josh ay naganap naman sa aking kaarawan. Nakakain siya sa isang mamahaling restaurant sa Tagaytay bago siya pumanaw. At hindi namin ipinagdiwang ang okasyon na iyon sa bahay lang, bagkos ay sa resort. Isang linggong naiburol si Fernan sa multipurpose hall ng aming barangay. Dito na rin napag-usapan ang kanyang iba't ibang mga pahiwatig bago siya tuluyang nawala. Ito na rin ang naging pagkakataon naming maikwento sa buong barkada ang naranasan namin habang kami ay pauwi na mula sa resort. Gaya ng inaasahan ay hindi makapaniwala ang karamihan sa kanila. Pero dahil sa apat kami na nagpapatunay sa isang pangyayari, ay natanggap din ng barkada ang kababalaghan na totoong sinapit ni Fernan sa tabi ni kamatayan. Dahil sa kasama namin si Ricky sa aming barkadahan at naalaala niya ang biro ng kanyang kuya Fernan tungkol sa pagbabarnis ng ataol, ay naisipan niya na ipagawa iyon kay Josh bilang respeto sa kanyang namayapang kuya. Pinagpaalam muna niya sa kanyang mga magulang at mga kapatid ang bagay na iyon na sinang-ayunan naman nilang lahat, kaya naman kahit sa kalagitnaan ng burol ay binarnisan ni Josh ang maliit na bahagi ng ataol ni Fernan. Tumulong pa si Ellie at Jerome sa pagbabarnis ng ibabang bahagi ng ataol ni Fernan. Nakita ko pang umiiyak noon si Josh at pabirong kinakausap si Fernan habang binabarnisan nilang tatlo ang isang parte ng kanyang ataol. Akala ko ba, Brad, ako ang walang kabuhay-buhay, pero bakit ikaw ngayon tong walang kibo dyan? Sana hindi ka muna nang iwan. Marami pa tayong okasyon sanang pagsasamahan. Pero alam mo, Brad, maraming salamat sa mga masasayang alaala. Sana ay masaya ka na rin ngayon.
Ipinamigay rin ni Ricky sa araw ng libing ni Fernan ang 3 sobre na nakita niya mula sa gamit ng kanyang kuya na may mga pangalan ng kanyang 3 inaanak na nagkataon namang dumalo rin sa araw ng kanyang libing. Ito na marahil ang sinasabi niya na napung siya ng kanyang mga inaanak. At dahil sa hindi naman siya mapupuntahan ito sa araw ng Pasko, ay minabuti ni Ricky na ibigay na ito sa kanila ng maaga dahil para naman talaga sa kanila ang inihandang iyon ni Fernan. Tungkol naman sa pagpitik sa mga tenga namin ay 3 lang po sa barkada namin ang nagkiklaim na pinitik daw sila sa tenga ni Fernan. Sila ay sina Joy, Ellie at si Ricky na pare-parehas na nagsasabing nagulat daw sila at may pumitik sa tenga nila habang sila ay natutulog. Nagising daw sila na wala naman silang kasama sa kwarto pero ramdam na ramdam daw nila ang pagpitik sa kanilang tenga. Ewan ko, siguro ay mahirap sa akin paniwalaan ang bagay na yon. Basta ako at si Josh ay wala namang ganoong naranasan o kahit ano pang pagpaparamdam mula kay Fernan. Magmula noon ay naging maingat na ang buong barkada sa pagbibitaw ng mga salita at binibigyan na namin ng pansin ang anumang bagay na maaaring magsilbing pahiwatig ng isang pagpapaalam. At sinasamahan namin ang dasal upang mas maging handa ang bawat isa kung hindi man may iwasan ng masamang pangyayari. Hanggang dito na lang po at sana ay naibigan nyo ang aking kwentong kababalagan na bahagi na ng buhay ko at hindi ko na makakalimutan. Kung nagustuhan nyo po ang ating itinampok na kwento ay maaari lang pong pakilike ang video. Mag-comment ka na rin po at tiyak na babasahin ko po yan. Kung bago ka pa lang sa aking channel ay mag-subscribe ka na rin po at pindutin ang notification bell para updated ka lagi sa mga bago ko pang ibabahaging kwento. Pwede ka rin po mag-share ng sariling karanasan para maitampok dito sa ating channel. Mag-send ka lang po ng email sa akin na matatagpuan sa description sa ibaba. Salamat po at ingat po tayong lahat.